Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for October 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see. Sag, what's coming to you October 2024? You have 10th house, Neptune in Scorpio. Wow. So, Neptune is your imagination. This is your creativity. So, I think, yung iba sa inyo, you will be discovering more about your talents, your skills. And it will show in your career. No? So, you will magpo-focus ka sa career path mo, sa trabaho mo. At mas magagamit mo yung iyong talento, no? Yung mga God-given gifts sa'yo. And then, pwede rin magbi-business ka through your talents, your skills. Mas lalo kang magiging, parang, alam mo yung na-obsess sa isang career, ganon. So, that's what I'm seeing for you. Lalo na gusto nyo yung ginagawa nyo sa career nyo, sa trabaho nyo. Siyempre, pag interesado ka talaga sa trabaho mo, parang every day excited ka na mag-work. Oo. Na-experience ko rin yan na sobrang excited ako sa trabaho ko. It's not actually trabaho, but it was a business na hindi ko napapansin yung kinikita ko. Ang importante lang sa akin is na a-accomplish ko yung kailangan kong gawin. Ganon. Ang saya lang. So, that's what I'm seeing for you. And then, you have, diba? Sag, there's victory. And ang B, diba? Sila ay very hardworking. And they work in colony. So, some of you, maaring magiging part kayo ng isang malaking grupo sa workplace ninyo, sa community ninyo, na yun yung tutulong sa'yo para maging successful ka. One example here is yung mga content creators, social media influencers na they get support from their viewers, 'di ba? Yung mga supporters nila, followers nila. And the more na may nagsusupport sa kanila, the more na na-achieve nila yung mga goals nila. Mas nagiging successful sila. So, I see you becoming successful, victorious, kapag ikaw ay nakikipagtrabaho sa ibang tao or working as a group or working in a team. And this is also sweet success. May travel, So, alam ko mga Sagittarius, mahilig talagang mag-travel. Or, andyan yung opportunities for you to work abroad. So, some of you, meron kayong pagkakataon na makapag-travel, makapag-enjoy sa ibang lugar, to have fun. Yung iba, work-related. Di ba meron mga trabaho na ipinapadala ka sa ibang lugar, pwedeng doon ka madidestino and then malilipat ka na naman sa ibang lugar. So, maraming movement for you ngayong October. Wow! Ang ganda. Look at that. Abundance of buffalo. Abundance. Wow. So, yung mga needs mo, lahat yan mapoprovide para sa'yo. Maganda ang pasok ng kaperahan, ng blessing sa inyo. Napakagaan lang ng buhay for you ngayong October. Grabe, may victory na, may abundance pa, Diba? So, let's see what else. Ang abundance, hindi lang yan sa material na bagay. Abundance of time, abundance of energy, of ideas. You have the Hermit sa Virgo energy. Healing, inner work. So, some of you are also focused on healing from your past. Maaring marami kang realizations about your past mistakes. Marami kang natutunan
na lessons. And now, yung iba sa inyo mas pinipili nyo na na yung bang parang tahimik lang, hindi ka na masyadong nagkukwento about your life or about what you are going through. Kasi para sa'yo, napaka private na nun. Oo. Those of the Nine of Wands, ayan support. You are going to receive support kapag kailangan mo. Yung iba kasi sa inyo, as much as you can, hindi kayo humihingi ng tulong sa iba. But if there are times na talagang nahihirapan kayo, laging merong tulong na darating. As long as open ka na tulungan ka. Kasi yung iba ayaw nilang tinutulungan sila or ayaw nilang humingi ng tulong. 'Di ba? Seven of Cups. A lot of choices. I think yung mga opportunities sa'yo or options available sa'yo, masyadong madami. So, ang downside niyan is kung andin yung pipiliin mo kasi parang na-overwhelm ka. Oo. You have the Tower. This is release. Releasing anything that is no longer serving your highest good. So yung iba sa inyo, if there is a situation na parang hindi malinaw or parang hindi mo alam kung saan papunta, can be a career path, can be a relationship with someone. Pwedeng yan yung i-release mo na marirealize mo na, teka, bakit ako magsasayang ng oras at panahon dito, hindi ko naman alam kung may patutunguhan ba to. Kasi maaring nag-hold on ka doon nagsistay ka, pero parang nahihirapan ka na, lalo na wala kang nakikitang dahilan para magstay. Oo. Kumbaga, parang in-stretch mo lang yung sarili mo, in-extend mo lang, pero you feel like meron kang kailangang baguhin. Oo. So, yung iba sa inyo, pwedeng you are nagtitiis ka sa isang trabaho, career, business na parang wala naman ng pag-unlad. And ngayon, may mga dumarating na mga bagong opportunities or options sa'yo. Ngayon, marirealize mo na, teka, what if sumubok ako ng bago? Diba? So, for money, you have the King of Cups, someone who's warm-hearted. I think when it comes to your finances, alam mo kung ano yung gagawin mo sa finances mo, sa trabaho mo. You are divinely guided kasi ang cups is about your feelings, your emotions, your intuition. So, guided ka ng iyong instinct which path to take when it comes to your career decisions or your business or job decisions. You have the Page of Pentacles pagdating sa relationship. So, yung basta yung nagsisimula pa lang, you are getting to know someone. Kung single ka, maaaring meron ka makikilala sa pagta-travel mo. Pwede ring online. And you will get to know this person. Ano ka pa sa stage na kinikilala mo siya. If you are in a relationship, there's also a possibility na kayo ay magdinegosyo ng partner mo. Maaring yung isa magre-resign na, tapos yung isa magtatrabaho pa rin, pero yung isa nagne-negosyo. Caution. Ayan, you have Mercury and Virgo in the 6th house. Be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo, okay? Sa yung mga secrets or any information na pwedeng gamitin nila against you. Oo. Lalo na sa workplace. Dahil meron dyan mga naiinggit sa'yo. Tapos, parang naghahanap sila ng dahilan para pabagsakin ka. You have, Saturn in Scorpio in the 8th house. Ooh, Saturn 8th house. Yes, some of you meron ditong letting go, merong endings, meron new beginnings. Pwedeng maging challenging to para sa inyo, pero I see you na going through this, kaya nyo. After nitong challenge na to, there's a brand new you, bagong ikaw. You have Mars and Leo in the 5th house. Some of you pwedeng
ang maging isa sa reason kung bakit merong mga tao na hindi kayo nagugustuhan is because parang nayayabangan sila sa inyo. Oo, na parang maaring iniisip nila na ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Gano'n. But of course, ikaw naman yung magko-confirm niyan. Kung hindi, edi hindi. 'Di ba? Minsan kasi gano'n eh. Parang sabi nga nila, what other people think about you is none of your business. So, hayaan mo sila kung nagyayabangan sila. Yun nga lang, maging maingat ka lang sa mga makakasalamuha mo, mga katrabaho mo. Dahil hindi lahat yan may magandang intention. Seize the moment in life and love or lose it forever. Wow. So, ang ganda ng message na to. Um, Ngayong October, importante sa'yo yung experience. Importante sa'yo yung present moment na i-enjoy mo yung present moment na yan. Dahil alam mo na pwedeng hindi na yan dumating ulit sa'yo. No? So, kumbaga, ano man yung blessings na natatanggap mo or matatanggap mo, you will be grateful for that and you will enjoy the moment of having that. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.